Ah, ako po ay nagtapos ng third class training sa Tanay Rizal, sa second Infantry Division ng 1986. At pagkatapos po ng graduation ko ng 1986, by 1987 ako po ay nasa Amerika. At kami po ay nandoon sa harapan ng White House. Ako po ay nandoon sa White House at kami po ay nagrarally. Ang ipinagrarally po namin doon ay nais namin ibalik ang Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas. Nagrarally po kami doon. Marami po kami na may mga dalang placard. At meron po ako, nakita ko lang nung isang araw, yung mga litrato namin, nag-aalipot ako ng mga pictures namin. Na nakita ko, kaya hindi lang pag-ito sa inyo. Dahil nakita ko yung album, yung aming pagkakataon na nandun kami sa White House, sa Washington, sa Amerika. At kami po nagrarally. Marami kami, may mga placard kami doon. At ang sinasabi namin ay ipaglaban ang demokrasya sapagkat si Cory Aquino na ang presidente noon. At kami po ay nagrarally dahil gusto po namin ibalik ang Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas. So ibig sabihin, ako po ay kasama na nagnanais noong araw, that was 4 of 1987. Sa harapan ng White House po mismo, doon kami nagrarally. Ang nakakatuwa nga po doon, ako po hinabol pa ng pulis, yung nakasakay sa kabayo, naghabulan pa kami. Dahil ako po ay nag-cross ng line, ay nagalit po sa akin yung pulis ay nakasakay po sa kabayo, kaya kami po ay naghabulan. At ako po ay pinagalitan. Anyway, ninanais po namin na ibalik ang Pangulong Marcos noon dahilan sa siya ay natanggal ng EDSA Revolution of 1986. So 1987, we were trying to show to yung sa White House na mali yung pagkakatanggal sa Presidente Marcos Sr. at kinakailangan ibalik sa Pilipinas. Hindi ko po naman akalain na dadating ang panahon na yung kanyang anak ay magiging Pangulo. Wala po sa hinagap ng bawat isa sa atin na yung kanyang anak ay magiging Pangulo ng Pilipinas. Isang bagay lamang po ang ating mapapansin sa Pangulong ito na anak na sabihin natin na hindi nagustuhan yung senior dahil sa siya'y matikas, matapang, at sabihin natin na mataas ang paninindigan pagdating sa pagdedesisyon. Subalit nung ang kanyang anak naman ang naging presidente ng Pilipinas, ito po ay kabaliktaran. Baliktad po talaga, opposite. Opposite po, talagang baliktad. Kung meron pong liwanag at merong dilim, ganun po yung kanilang, ganun po ang kanilang description. Now, ganito po ang aking iniisip. Marami ang nagagalit sa kanya dahilan sa hindi niya kayang dalhin ang bansa sa tamang landas ng pamumuno. Ikalawa, wala siyang magandang sistema o kaparaanan upang ang ating bansa ay maging maayos, maging matatag at maging matagumpay doon sa adhikain nating umasenso. Ang tanong ay ganito, ito ba ay kanyang kasalanan? Ito po ay palaging naglalaro sa aking isipan. Kasalanan ba ni Ferdinand Bongbong Marcos kung ano siya ngayon? Ang sagot ko po ay hindi. Bakit? Si Bongbong Marcos, sabi ng iba, ay lumabas na mahina o weak president. Sa katunayan, totoo po yung weak president. Pero ang katanungan, bakit siya weak? Under Bisaya ni Martin Duarte. Tatandaan po ninyo na si Bongbong Marcos ay EPO-BB. Mama, EPO yan. Si Bongbong Marcos ay lumaki sa Malacanang. Hindi niya naranasan ang lahat ng mga bagay na naranasan natin. Hindi niya naranasan yan. Hindi niya naranasan siguro paglaro ng piko. Hindi niya naranasan ang maglaro ng tumbang preso. Hindi niya naranasan ang magsyato. Hindi man lamang niya siguro naranasan na magbuhat ng isang tigbang tubig. Hindi
Hindi niya naranasan. May kasalanan ba siya sa pagiging mahina dahil siya ay pinanganak sa isang kondisyon na kung saan ay hindi na niya kinakailangan pang kumilos at maghirap? Hindi mo po pwedeng piliin ang iyong tatay. Hindi mo po pwedeng piliin kung sino ang iyong nanay. Hindi mo po pwedeng piliin kung saan pamilya ka ipapanganak. At hindi kasalanan ni Bongbong Marcos na siya ay Marcos. Hindi niya kasalanan yun eh. Hindi rin niya kasalanan na siya ay lumaking malakya. Dahil doon siya lumaki, anong gagawin natin? Hindi rin naman natin kasalanan na lumaki tayo o tayo pero natin sa pamilyang mahirap. Wala tayong magagawa. So, ibig sabihin, kung ano man ang pinadanas ni Bongbong Marcos, hindi niya kasalanan na siya ay pinanganak ng Marcos. Hindi niya kasalanan yun. Isa lamang ang kanyang kasalanan, na siya ay napapunta sa isang sistema na hindi niya kayang pangatawanan. Itong sistemang ito na kanyang napasok ay hindi maliit. Ilang milyong Pilipino ang nasa kanyang kamay. Ang pinakamasakit dito, hindi niya kaya dalhin. Hindi niya kaya. Napansin niyo naman na kung saan sinabi niya na 550 na flood control project ang natapos. Pagkatapos ilang araw nila, anong sabi niya? Nabangga ng barko. Ibig sabihin, dahilan sa kahinaan ng kanyang sistema ng paglaki, hindi niya naranasan yung pagkakapon ng pagkain. Hindi niya naranasan ang pagkuto na katulad natin. Hindi niya kasalanan ngayon eh. Ang kasalanan lamang niya ay siya'y naging Pangulo ng Pilipinas. Isang pagkakataon o isang sitwasyon na lampas sa kanyang kakayahan. Aminin na natin, hindi niya kayang dalhin ang Pilipinas. Bukod doon, siya pa rin ang tinatawag na Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Yung kanyang sariling sambayanan, sambahayan, hindi niya kayang dalhin yung panghukbong sandatahan ng Pilipinas. Pagkatapos, palaging sinasabi ng mga sundalong nasa itaas na ito'y hindi kami kinakailangang kumilos o hindi kami makakilos upang salbahin ang sambayanang Pilipino dahilan sa chain of command. Paano kung ang iyong pinuno ay mahina? Pagkatapos yan pa rin ba ang sasabihin mo? Chain of command. Hindi naman natin masisi sapagkat ito'y doktrina ng mga sundalo. Alam po ba ninyo katulad ng aking sinabi? Ako po ay kabilang sa laang kawal ng Pilipinas. Ako po ay humahawak ng posisyon na ako po ay brigade sergeant major ng isang malaking organisasyong pansundalo dito sa atin. Ako po ay kabilang sa Civil Military Affairs Brigade ng APRESCOM. Pero bakit ako nagsasalita ng ganito ngayon? Ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahil lang sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking Commander-in-Chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahil lang sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo bilang Commander-in-Chief, hindi mo kaya ang gawain. Isa lamang ang pwede mong gawin na aking may papayo. Lumabas ka ng merong dangal. Maraming nagagalit sa iyo, mahal na Pangulo, dahilan sa iyong walang kakulangan ng abilidad na mamuno. Hindi mo naman pwedeng sabihin na pagkamat ikay tumakbo ng Pangulo noong kalaban si Nelly Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakid lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun ang inyong balakid. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Ngayon, ito na lamang, mahal na Pangulo, ang aking may papayo at pwede mong gawin. Lumabas ka ng may dangal. Paano?
ikaw ay lumabas at sabihin mo ikaw ay nagre-resign Tama, may dangal pa yun. for medical reason. Mahal na Pangulo, pwede kang lumabas na may dangal sa iyong tungkulin for medical reason. Nauunawaan ka namin sapagkat alam namin ikaw ay may sakit. Aminin mo man o hindi. Ang dahilan sa sakit na ito, dapat ang Malacanang o ang doktor ng Pilipinas ay nagsasabi ng iyong katatayuan, subalit ayaw nilang gawin. Meron kang sakit. At ito'y kitang-kita na sa iyong pagmumukha. Kung gusto mong lumabas ng may dangal, dahilan sa hindi matatapos ang problema ng bansa natin sa maayos. Palala tayo ng palala sapagkat ito'y nag-umpisa na at wala tayong nakikitang mabuting kalalagyan. Meron ang nagsasabi, kanina nabasa ko tungkol sa munita. Hindi ito maganda. Para maiwasan, katulad ng ginawa ng iyong ama, para maiwasan ang pagdanak ng dugo, ang iyong ama ay nagpahinuhod, ang iyong ama, sapagkat by the time, ang sabi ni Fabian Ber, pwede na namin bombahin o paputukan yung nasa EDSA. Ako po'y sundalo na nun. Anong sabi ng kanyang ama? Huwag. At sa halip na awayin ng Pangulong Marcos ang sambayan noon, siya ay nagpahinuhod at siya ay umalis. Huwag lamang dumalang ang dugo. Sa pangalawang pagkakataon, isang Marcos na naman ang haharap ng parehong sitwasyon. Ano ang iyong gagawin? Gagawin mo rin ba ang katulad ng iyong ama na nagpainuhod para lamang maiwasan ang pagdanak ng dugo? Iniwasan niya na kung saan ay pagkakasakitan at dahil lang dito siya ay bumaba sa kanyang tungkulin. Mahal na Pangulo, kung pwede mo ipakita na ikaw ay may dangal, pwede mo ipakita na ikaw ay may pagmamahal pa rin sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Isa lamang at tanging pwede mong gawin, ikaw ay magsabi sa iyong doktor, pwede mo ba akong gawan ng isang papel na nagsasabing ako'y wala ng kakayahang pamuno sapagkat ako'y may karamdaman.